Anong kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa kawawang si Jenny? Tandaan mong mabuti, Jenny! Walang masayang wakas ang mga sinungaling. Malaki ang pangarap namin sa'yo, Jenny! Bakit mo gagawin ang bagay na yun? Umalis ka na, Jenny! Sa lupaing tunay mong kinabibilangan! Nagising si Jenny mula sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na pinarurusahan, gaya ng 10 taon nang nakakalipas. Kung hindi, dahil sa hindi naasahang pangyayari, hindi na kailangan tiisin ni Jenny ang hirap na to. Ang kaharian ng Narnia ay nahahati sa 2 bahagi. Ang kalahati ay para sa magagaling at maganda. Yung isa ay para sa walang kwenta at pangit. Ang mga ipinatapon sa pangit na lupain ay itinuturing na hindi karapat-dapat sa kagandahan, mamuhay ng marangya at masaya. Dito kailangan nilang gumawa ng mababa at mabigat na trabaho, magtiis ng pagpapahirap at pagdurusa habang buhay. Sa Narnia, kapag nag-10 taon na ang mga bata, dapat silang kumuha ng pagsusulit sa kakayahan. Ang pagpasa ay nagpapahintulot sa kanila na manatili sa magandang lupain. Ang ibig sabihin ng pagkabigo ay tatanggalin ang kanilang kagandahan at dapat silang manirahan sa pangit na lupain. Ay, salamat. Panaginip lang ang lahat. Pero, sa aking mahinang kakayahan, kailangan ko rin pumunta sa pangit na lupain. Isa lang ang paraan para iligtas ang sarili ko. Julia, kakatapos ko lang magluto ng mga cake. Gusto mo bang subukan to? Si Jenny at Julia ay kambal na magkapatid mula sa perpektong angkan ng Anderson. Ngunit bago ang araw ng pagsusulit, isang insidente ang naganap. Si Julia, bagamat maganda, ay walang kakayahan. At sa takot na mapatapon sa pangit na lupain, ay nandaya. Pumunta siya sa itim na tindahan ni Francine, isang salamangkerong hindi tumatanda, para bumili ng mahiwagang panulat na may kakayahang sumulat ang hinaharap. Sa kayamanang ito, sigurado akong papasa ako sa pagsusulit. Nalaman ng mga maharlikang kawal ang ginawa ni Julia. Nang gabing iyon, pagkatapos gamitin ni Julia ang panulat para isulat ang pagsusulit bukas, sinugod ng babaeng pinuno at mga sundalo ang kanilang tahanan. Kanina, nakita akong babaeng ito na pumasok sa itim na tindahan. Bumili ng kayamanan para mandaya sa pagsusulit bukas. Jenny! Hindi mo naman dapat ginawa to, di ba? Nakita to ng aking mga mata. Walang pagkakamali. Hindi kaya nakita ng babaeng pinuno si Julia? Ayokong malagay siya sa gulo. Kailangan ko siyang protektahan. Ako ang may gawa nito. Ibigay ang mahiwagang panulat na binili mo sa itim na salamangkerong si Francine. Manluloko ang salamangkerong yun. Binentahan niya ako ng sirang panulat kaya tinapon ko. Natanggal si Jenny sa pagsusulit. Nasira ang kanyang kagandahan at pinatira siya sa pangit na lupain. Naku, Jenny! Si Julia, sa kabila ng kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid, ay piniling manahimik dahil sa kanyang pagiging duwag. Nabuhay siya sa panghihinayang at paghihirap, laging umaasa na iligtas ang kanyang kapatid, ngunit hindi kailanman nangahas na ihayag ang katotohanan. Matapos maprotektahan ang kanyang kapatid at gamitin ang mahiwagang panulat upang mahulaan ang mga tanong sa pagsusulit, maayos na nanatili si Julia sa magandang lupain. Nag-aral siya sa isang prestihiyosong paaralan na may mga piling mag-aaral. Isa na rito ay si Prinsipe Eric. Dahil sa katalinuhan, katwiran at kabaitan ni Eric, lihim siyang hinangaan at minahal ni Julia. Narinig ko na ang maharlikang pamilya ay nag-aayos ng pagpili ng nobya para kay Prinsipe Eric na may 4 na mahigpit na bahagi. Pagluluto, pagpipinta, pananahi, at pagkanta. Sana manalo ako! Gusto ko talagang maging asawa si Eric, pero siguradong mabibigaw ako dahil isa akong talunan. At hindi ko magagamit ang mahiwagang panulat para mahulaan ang mga pagsubok dahil walang silbi ang kakayahan ko sa mga kasanayan tulad ng pagluluto, pagpipinta, pananahi at pagkanta. Anong dapat kong gawin? Tama, may kamukha ako, pero mas talentado. Siguradong tutulungan niya ako.
kasabay nito, pagkakataon din ito para mapalaya siya sa pagkakakulong. Si Jenny. Hinihikayat ni Julia sina Ginoo at Ginang Anderson na ibalik ang kanyang kapatid na si Jenny mula sa pangit na lupain para magpanggap na siya sa mga kompetisyon. Tulungan niyo po ako, ama't ina. Mahal na mahal ko talaga ang prinsipe. Sina Ginoo at Ginang Anderson dahil sa pagmamahal at ayaw makita ang kanilang anak na nagdurusa ay nagpasya na makipagsapalaran. Nang gabing iyon, silang tatlo ay mabilis sa bumisita sa itim na tindahan ni Francine. Gamit ang mahiwagang panulat, alam ni Julia ang ruta ng pagpapatrolya ng mga kawal na nagpapahintulot sa kanya na ligtas na makarating sa lugar ni Francine. Ito ang bayad mo. Ibalik mo si Jenny ang anak ko mula sa pangit na lupain. Isang mapagbigay na gantimpala talaga. Sumasang-ayon ako. Matagumpay ang kasunduan sa pagitan ng pamilya Anderson at sa lamangkerong si Francine. Ang pagliligtas kay Jenny mula sa pangit na lupain ay hindi simple. Kapag nakapasok na, ang isa ay dapat manatili doon habang buhay para lang mapalaya sa kamatayan. Gusto kong lumabas. Ang lupaing ito ay binabantayan ng mahigpit na hindi pinapayagan ang pagpasok o paglabas. Anong nangyayari? Sinong nangasagawin to? Ang mga tao sa pangit na lupain ay matagal nang pinagkaitan ng desenteng pagkain. Kaya ang kalapating lumitaw sa lupaing ito ay masarap na pagkain. Ang tagal na natin hindi kumakain ng masarap na karne. Sa tingin ko, ang inihaw na kalapati ay magiging masarap. Walang kapatawaran. Ibabalik ko ang mga bagay sa kanilang orihinal na estado at paparusahan kita. Pakiusap, tumigil ka! Nagbaboluntaryo akong gawin ang trabaho mo sa loob ng 1 taon, kaya palayain mo ang kawawang ibog to. Sumasang-ayon kami. Tinatanggap namin. Putulin ang mga tambak ng panggatong para sa akin. At maghukay din ng lupa para sa akin. Munting kwago, huwag kang magalit sa kanila dahil sa kahirapan kaya naging ganito sila. Sinabi ni Jenny kay Francine ang tungkol sa kanyang maling akusasyon. Umaasang balang araw ay matutulungan niya ang kanyang sarili at ang mga taong naninirahan sa lupaing ito na makatakas sa kawalan ng katarungan. Si Francine ay naantig sa kabaitan ni Jenny at nahulog sa kanya. Sino ka? Gusto ng mga magulang mo na alisin kita dito. Ito isang gayuma para pansamantalang pigilan ng tibok ng iyong puso. Makakatulong ito sa iyong peking kamatayan. Gusto ko iligtas sa mga magulang ko? Siguradong papasayahin kita. Inakala ng lahat na namatay na si Jenny, kaya ibinalik ang kanyang katawan sa kanyang pamilya. Sa wakas, matagumpay na nakatakas si Jenny sa pangit na lupain. Jenny, nasabik ako sa'yo ng labis. Jenny, tuparin mong mabuti ang iyong tungkulin. Jenny, tuparin mong mabuti ang iyong tungkulin. Ama! Ina! Sabik na sabik ako sa inyo! Patawad, kasalanan kong lahat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tutulungan kitang makuha ang puso ng prinsipe. Gumamit si Jenny ng palamuti para itago ang kanyang pangit na peklat. At ginagaya si Julia na magpanggap na siya sa maharlikang kompetisyon. Sampung taon na akong walang tigil na nagsasanay. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, wag na wag kang susuko sa tadhana. Ang kanyang boses sa pagkanta ay nagbibigay liwanag sa aking puso. Naku, hindi! Naubusan na ako ng arena. Anong dapat kong gawin? Huwag ka nang umiyak, gamitin mo ang aking arena.
Maraming salamat! Napakabait na dalaga. Hinahangaan ko talaga siya. Sa huli, matagumpay na nakumpleto ni Jenny ang unicorn na cake na may hindi ka panipaniwalang masarap na lasa. Nangunguna si Jenny sa lahat ng 4 na kompetisyon, ganap na nagwagi at magiging asawa ni Eric. Ngunit ang nakakalungkot, dapat niyang ibigay ang tagumpay na ito kay Julia. Umuwi si Jenny, inalis ang palamuti at ipinakita ang kanyang pangit na muka. Balita ko nagtagumpay ka! Maraming salamat! Itong regalo sa'yo ni Eric, hiling ko sa'yo'y kaligayahan. Jenny, natapos mo na ang iyong gawain. Jenny, naghanda ako ng lihim na silid para sa'yo. Manatili ka dyan, huwag mong hayaang may makakita sa'yo. Ngunit hindi pa rin kinikilala ni Ginoo at Ginang Anderson si Jenny. Napagkamalang panlilinlang lang ang kanyang mga nakaraang ginawa. Kundi dahil sa pagprotekta sa akin, masaya sana si Jenny. Halika, Julia. Ireregalo ko sa'yo ang pinakamagandang damit pang kasal. Anong dapat kong gawin? Dapat ko bang ibunyag ang katotohanan na hindi ako ang mahal ni Eric, kundi iba? O dapat akong tahimik na manatili sa tabi niya? Ang ganda ng kwarto, pero hindi pa rin ako makalaya. Nabubuhay pa rin sa kulungan. Binibini, oras na para kumain. Iwan mo na lang dyan, mamaya na ako kakain. Jenny, hindi mo dapat mahirapan ang sarili mo ng ganito. Friendsine, paano ka nakapasok dito? Umalis ka na. Kapag natuklasan ka, nasa panganib ka. Dapat mas isipin mo ang sarili mo. Huwag laging isipin ang iba. Nandito ako dahil gusto kong tulungan kang baguhin ang iyong kapalaran. Mahal ka ng prinsipe at tutulungan kitang mabawi ang hustisya. Ayokong mamuhay sa kulungan habang buhay, pero ayoko na rin magkagulo ang pamilya ko. Paano ko pipili? Sa wakas, pagkatapos ng maraming araw ng paghahanda, naganap ang kasal ni Prinsipe Eric at ng magandang si Julia. Julia, mahal na mahal kita. Julia, pumapayag ka bang pakasalan si Prinsipe Eric? Tumututol ako! Lumitaw si Jenny na ikinagulat ng lahat. Jenny, ano ginagawa mo? 10 taon nang nakakalipas. Hindi ako ang manloloko. Si Julia! Si Julia dahil sa pagiging makasarili ay nananatiling tahimik. At sa halip ay dinanas ko ang lahat ng paghihirap at kahihiyan. Julia, anong lahat ng to? Nagsisinungaling ang babae, hindi ba? Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ako ang manloloko, Eric. Patawad! Ang nagwagi sa 4 na talento sa kompetisyon ay hindi ako. Ito'y si Jenny, ang aking kambal na kapatid. Malaki ang kabayaran ng katuwagan mo. Ikaw at ang iyong mga magulang ay mahaharap sa matinding parusa dahil sa panlilinlang sa maharlikang pamilya. Nadawit ang katuwagan ko ang mga magulang ko. Patawad! Sina Ginoo at Ginang Anderson at Julia ay tatanggalan ng kanilang kagandahan, ipapadala upang manirahan sa pangit na lupain, habang si Jenny ay pinawalang sala. Ang kanyang kagandahan ay naibalik at namuhay ng masaya kasama si Prinsipe Eric. Pakiusap, tigilan mo to! Ito pala ang totoong Jenny. Si Jenny na malakas na ipinagkanulo si Julia ay si Francine na nagbabalat kayo. Nang mag-alok si Francine na tulungan si Jenny na maibalik ang hustisya, tumanggi si Jenny. Kaya naman sinaktan ni Francine si Jenny at nawalan nito ng malay. Ginaya siya at inilantad si Julia. Dahil mahal lang sa lamangkero si Jenny, matagal na siyang naantig sa kanyang matapang na puso at determinado itong tulungan siyang mabawi ang pagiging inosente. Nakiusap si Jenny sa Rina na iligtas ang kanyang mga magulang at kapatid. Handang tanggapin ng lahat na sisihin para maging ligtas ang kanyang pamilya. Ang Reyna na naantig sa kabaitan ni Jenny ay nagpasya na patawarin si Julia at ang kanyang mga magulang. Jenny, patawad sa pagdala ng labis sa pag-aalala sa'yo. Patawad! Ang aking katuwagan, kahinaan at pagkamakasarili ay sumira sa iyong buhay. Pagkatapos, nanumbalik ang kagandahan ni Jenny. Sa kanyang mga talento, ipinaglaban ni Jenny ang pagkakapantay-pantay. Kung saan ka nakatira sa isang pangit o magandang lupain,
Hindi ito tumutukoy kung sino ka. Ang iyong mga pagsisikap ang lumikha ng iyong halaga. At nasuklian ang mga pagsisikap ni Jenny. Inalis ang maharlikang pamilya ang patakaran sa paghihiganti ng lupa. Jenny, maaari ba kitang maging asawa? Pero tila iba na ang nasa magandang puso ni Jenny.